Is the intention of this na parang if you feel like you are qualified or if you feel na siguro 'di ba may kiosk. So parang iniisip ko yung scenario nito na okay, may kiosk nasa covered court ng some barangay somewhere, you know. Um ang intention ba nito is if you are part of the community and you feel na well, bukod sa nangangailangan ka, pero nangangailangan ka in such a way na parang pwede kang mag-qualify sa four-piece. You can cut the middleman, you will not lose your pride na pupunta sa barangay at pupunta dun sa mga kagawad at sasabihin, pwede ba ako magpalista or something, magpasabi. Pwede ka nang dumiretso dun sa kiosk. Is that the intention or meron pa ring dadaanan muna before ka bigyan ng access to the kiosk? So meron pa ring initial assessment na gagawin ng ating mga social workers bago ka makarating dun sa pag-input ng information. So para mas validated yung ating mga tinatanggap na impormasyon mula sa ating mga prospective beneficiaries. Doon ko lang kasi baka iniisip ng mga tao na ay may kiosk pala o di pupunta na lang ako doon. Are there plans though na parang gawin na gano'n na parang o sige maybe pupunta sila sa kiosk and then kayo na yung mag-check afterwards if totoo ba to yung info na nilagay, verified ba to o baka naman nang good time lang yung naglagay or talagang qualified siya. So tama yan, no? So dito sa gagawing pilot, makikita natin kung ano pa yung mas efficient na paraan para ma-identify natin yung mga prospective beneficiaries. So magbe-base tayo sa magiging assessment ng pilot and yung magiging evaluation. So, we will update you on these details kapag nagawa na natin yung pilot. 4-piece lang. Confirm ko, ngayong 2025 the proposed budget ng DSWD, mas tumaas ba yung budget for the 4-piece? And kasama ba sa plano ng DSWD is dagdagan din yung 4.4 million na beneficiaries ngayon ng 4-piece? May ganun bang plan? Thank you. So sa NEP for 2025, so bahagyang tumaas ang budget para sa Pantawid Pamilyang Pilipino program and it's still almost half of the agency's budget nga gaya na nabanggit kanina. And dun sa pag-increase ng number of beneficiaries sa ngayon sa 4-piece law, 4.4 million lang kasi ang itinakda ng batas na bigyan ng grants. So if ever we are studying on the amendments of the law. So isa ito sa mga tinitingnan namin yung kung dapat bang taasan para mas ma-cover pa yung iba para sa 4-piece. Right now, magkano yung natatanggap monthly ng mga tumatanggap ng 4-piece at magkano yung magiging adjustment dahil sa inflationary effect na naranasan natin ngayon? Ano yung proposal ninyo at recommendation sa NEDA? Sa ngayon, ang mga 4-piece beneficiaries na may nag-aaral sa elementary ay makakatanggap ng 300 na grants para sa isang 4-piece na enrolled children sa elementarya and 500 para sa nasa high school, 7 para sa nasa junior high school, and then 700 para sa senior high school. At bukod pa dito ay nakakatanggap sila ng 750 for the health grant and 600 for the monthly rice allowance. So sa ngayon ay we're still finalizing yung adjustments dun sa grants since ito ay mangangailangan din ng sapat na pondo. And it's ipresenta pa ito sa ating mga economic managers. But we have already discussed this with NEDA, but still subject for the approval of the economic managers and the president. On the average, sir, sa isang household, magkano at yung proposal ninyo, magkano? Para lang may figure kami na magamit, sir. So it's still subject for the approval. So hindi pa namin madidisclose sa ngayon dahil ito'y pinag-aaralan din na mabuti para mas ma-address yung impact ng inflation sa ating mga 4-piece beneficiaries. Di ba yung sa mga buntis at lactating nursing women,
parang Phoenix na yata, 400 pesos yung recommendation ng 4-piece. Yes, that's for the first 1,000 days. And ito ay on top pa doon sa nare-receive na health, education, and monthly rice allowance. So ito ay para doon sa mga pregnant and lactating mothers. So it's at tayo yung nagpapasalamat sa Pangulo sa dagdag na grant na ito dahil siya rin mismo ang nagrekomenda nito upang ma-address nga yung number one, stunting and yung malnutrition sa ating mga benepisyaryo ng 4-piece. Last na lang sa akin talaga. No? So, safe to say ba na may inaasahan na dagdag yung mga Pilipino na nasa ilalim ng programa ng 4-piece? Yes, sa ngayon, for pregnant and lactating mothers, so yun yung sa first 1,000 days. So that's additional grant. And yung sa adjustment, so ito ay patuloy pang pinag-aaralan and still subject for approval. So we will update you kapag meron ng detalye sa adjustments na ito. Sir, sorry. Doon pa rin sa 4-piece na adjustment na pinag-aaralan pa ng DSWD. Baka kahit kung walang figure, sir, kahit ilang percentage ba yung tinitignan ng DSWD na posibleng maging adjustment, 10% ba na tataas? And also, kung maaprubahan siya this year, kailan siya, papasok ba siya sa 2025 budget or baka sa 2026 na kung sakaling adjustment? Thank you. Oo, sabi ko nga ito'y masusing pinag-aaralan dahil ang konsiderasyon nga is inflation. So nagbabago ang trend sa inflation and also will be based on the researches ng ating mga katuwang na mga ahensya gaya ng Philippine Institute for Development Studies at ng NEDA. Para kasi ngayon ang aim sana namin hindi na siya mag-require ng amendment sa law yung adjustment. So, parang if ever, gagawin na siyang automatic na hindi na kailangan ng legislation. So, talagang masusi itong pinag-aaralan ng DSWD, katuwang na ang NEDA at iba pang ahensya. Kaya hindi rin namin maibigay yung exact na amount on the adjustment. Sa ngayon ay mukhang hindi na. Oo. So, hopefully, 2026 ang implementation nito. Yun nga, mahirap tayo magbanggit ngayon ng numbers since wala pang final. Baka maya yung... Oo. Tsaka baka... since ito yung kailangan further study, di ba? Siyempre, malaking tulong din ito yung magiging dagdag na grant, di ba? And it will require kasi a funding source. And siyempre, nasa ating economic managers din naman ang diba? Pero we're hoping, diba, on this positive development if ever na ma-implement ka in the future.